Nako, eto mga kabayan, Chis Escudero kakasuhan, pero si Romualdez absuelto. Nako, yan po mga kabayan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, eto, pasadahan po natin itong balitang ito, no? Patungkol po dito kay Chis Escudero, kakasuhan. Samantalang si Romualdez mga kababayan ay inabsuelto naman. Aba, sabi po dito, Ping Lacson, pangalan ni Chis Escudero na mananatili sa Blue Ribbon Report. Aba, maaring sinabi ni Senate President pro tempore Ping Lacson na mananatili sa Blue Ribbon Draft Report ang pangalan ni Senator Chis Escudero kaugnay sa multi-billion flood control scam. Nako po. Bakit ganun? Bakit si ano lang? Bakit si Senator Chis Escudero lang mga kaubayan? Dahil anyay ebidensya. May ebidensya ang nagsalita at numbers do not lie. Aba. Giniit ni Lacson, hindi maaaring burahin ang pangalan ni Escudero dahil masisira ang kredibilidad at integridad ng investigasyon at nilinaw ng anumang revisions ay sa luggage lamang, hindi sa substance ng mga akusasyon. Ayan mga kababayan, no? Pero sabi po dito, ebidensya daw ang nagsalita at numbers don't lie. Sabi po dito ni ni Lacson, no? At masisira daw ang kredibilidad ng investigasyon. Pero teka lang mga kaubayan. Di ba pinangalanan din po, ng Diskaya ni Orly Gutesa si former Speaker Martin Romualdez? Dahil pinangalanan po, bakit naman hindi isinama? Di ba? Mas lalong masisira ang investigasyon, ang kredibilidad nyo dyan, di ba? Sa pag-iimbestiga. No? Patungkol po dyan sa flood control scam na yan. No? Napaghahalataan tuloy mga kaubayan na talagang ito pong si Pinky Lacson ay talagang tagapagtanggol, protektora nitong si former Speaker Martin Romualdez. Kasi biruin nyo mga kaubayan bago po mapunta ang budget na yan papunta sa Senado, no? Dito yan ang galing sa Kamara sa panahon po ni former Speaker Martin Romualdez. Tapos ngayon ang malalaman pala natin si Escudero. Si Escudero po ang may kasalanan. Or si Escudero ang kakasuhan mga kababayan at hindi po si former Speaker Martin Romualdez. Nako po. Ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? Sabi nga po dito, big question. Big question why Mr. or Martin Romualdez is absolved. Absuelto na naman. Si Tambalusi, madami nagtuturo di kasama. Oo nga, no? Marami pong nagtuturo, even Saldico, no? Sabi po, si Saldico tinuturo yung mastermind, pero si Saldico sabi niya, may mastermind ba sa akin? No? Hindi ako yung talagang pinuno. At ang itinuturo niya ay si former Speaker at si President Bongbong Marcos Jr. Aray ko po. Kung ganito ang gobyerno natin, it's time to fight na para sa future ng bayan natin. This administration ay nagsama-sama ang mga sindikato. Ayan. Sabi po yan ni Alma Roga. Well anyway, ano po ang masasabi niyo dito mga kaubayan sa pagsasampa ng kaso, no, kay Chis Escudero at pag-absuelto naman dito po kay Romualdez. Yan. Paki-comment na lang po sa baba mga kaubayan at eto pasadahan din po natin to. Nako. Nagtahulan na
ang mga aso ni Tambaloslos dito po sa House of Representatives. Ito, unahin na po natin ito. Pink na pink, si Jinky Luestro. Sabi niya po dito, impeachment versus Vice President Sara Duterte aaksyonan agad. Aba. Nagbigay ng katiyakan si Representative Jinky Luestro, agad aaksyonan ang bagong impeachment na inihain laban kay Sara Duterte sa kasandaling makarating ito sa House Committee on Justice na kanyang pinangungunahan. No, sabi niya po dito, I assure to the Filipino people na kapag dumating na yan sa Justice Committee, no, yung impeachment ni VP Sara, we will take the immediate action, sabi po ni Luestro, no? So, kung titingnan po natin, no, itong si Luestro, talagang hindi po ito na magiging patas no? Unang-una, kamping-kampi po ito, no? At talagang sinasamba nito si former Speaker Martin Romualdez. Kung narinig nyo po, kung napanood nyo po mga kaubayan, yung kanyang video, no? Na sinasabi niya, kung hindi dahil kay Speaker, walang tupad, kung hindi dahil kay Speaker, walang AIX, kung hindi dahil kay Speaker, walang, basta puro ayuda mga kaubayan, no? Sabi nga, may napanood ako, sabi nga, kulang na lang sabihin ni Luestro na kung hindi dahil kay Speaker, may lindol. Kung hindi dahil kay Speaker, may ulan. Ano siya, Diyos? Kaya nga marami pong nakapag-notice na parang grabe ang pagsamba ng babaeng ito dito kay Speaker Martin Romualdez. Ito pong naging komento ng ating mga kabayan. Sabi po dito ni Abdullah, Battle of the Brain. Ito sayad at wala. May sayad ka daw at wala. Ang bilis mag-action pag BP Sara ang pinag-uusapan, pero sa flood control walang aksyon. Totoo. Luestro, wag gamitin taong bayan, kayo at BBM ang nagplano. Kaya nga, bakit ganun? Diba? Pag itong mga hinayupak na ito na lalagay sa alanganin, ginagamit agad ang taong bayan. Sabi naman ni Dennis, palagay ko kahit sa akin di mananalo taong ito sa diskusyon. Patunayan niya na tama ginawa nila kay former PRRD ayon ba sa batas? Sino crooks? Oo nga, ito si Luestro mga kaubayan, kung maaalala niyo. Ito po yung nagtago ng asawa, no? Na ng abuso, 'di ba? Ng abuso yung asawa niya. Tinago niya kasi attorney siya. Sabi niya yung rason niya, no? Ay kung ang ibang tao, sabi niya, ay pinagtatanggol ko, 'di ba? Asawa ko pa kaya. Pero teka lang. Iba po yung pagtatanggol mo sa ibang tao kasi it is on sa legal venue naman yon. Pero ang pagtatago po ng asawa na may kasalanan sa batas, no, ay ibang usapan. It's not about pagtatanggol, no. Ito po ay pagkonsinte sa asawa mo. Diba? Naalala niyo yon? Si Luestro, siya po yun. Siya po si Jinky Luestro. Okay? Attorney din ito mga kaubayan, si Luestro So yan mga kaubayan, ano po ang inyong opinion dito po sa sinasabi ni Jinky Luestro? Impeachment ni VP Sara Duterte, aaksyonan agad. Just comment down below at eto. Pasadahan din po natin ng isa pang aso ni Tamba. Nagsalita na rin mga kaubayan. Grabe. Eto si Representative David J.J. Suarez napakatahimik po nito pagdating po sa flood control scandal. Dahil ngayon ay magkakaroon na naman po ng impeachment si Vice President Sara Duterte. Aba ito,
nagbalik mga kaubayan at tumahol na naman si JJ Suarez. Sabi niya po dito, sabi po dito ni Representative David JJ Suarez, no? Very exciting ngayon sa Congress today na ihain din ang impeachment laban kay BP Sara. Mga ano at grabe, hindi ko maano yung words eh. Grabe kayo diyan sa sa House of Representatives, no? Nung pinag-uusapan yung flood control, ang tatahimik ninyo, no? Ngayon pinag-uusapan yung impeachment, eto nagsisilabasan na naman. Ay nako, nagpapatunay lang po ito mga kaubayan na itong mga hinayupak na ito, pera lang ang habol. No? Ngayon, nagsasalita na naman po sila patungkol po sa impeachment ni BP Sara. No? Isa lang ang naisip ko. Para magkaroon na naman po sila ng incentive. Diba? Ay nako. Ito po ang comment ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Hernani, Suarez is one the favored crooks in HOR. O nga, favorite siguro ito. Exciting kasi 2026 budget is waiving. At saka nga yung mga incentive nila mga kababayan. Sabi po dito ni Ronnie, isa pa to. Wala na ngang nagawa sa probinsya niya. Lubak-lubak ang daan, saan na ang mga budget dyan. Mabuti pa bulsa, sementado at espaltado. Aray ko. Sabi po nito ni Jam, sabi po, kaninong bagman ito na nag-pick up di umano ng pera sa opisina ng mga diskaya pero never pinatawag sa investigasyon yung boss niya ba niya? Yung sinasabing magbabalik lang daw ng pera tapos hindi natatakbo ulit. Aray ko po. Nagtatanong lang, clue, malinaw na napangalanan sa hearing pero hindi pinatawag. Paki-AI check nga. Ako, kahit hindi AI check mga kaubayan, alam na po natin yan kung sino yung hindi pinatawag. Diba? Hindi nga, inabsuelto nga eh. Diba? Inabsuelto nga eh. No? Paldo-paldo na naman. Dahil sa incentive, paldo-paldo yan mga kaubayan. No? Sayang din ang maleta. Ito talagang maleta. Itong basura ng maleta talaga ang nagpapahirap sa taong bayan, mga karibyo natin. No? Biruin mo kung magkaroon sila ng tig-isang maleta ng basura. Puro na sila basura, mga kaubayan. Ano po ang inyong opinion, reaction dyan mga kaubayan? Just comment down below at eto. Pasadahan po natin ang video ito. Mula po kay General Macanas, mga kaubayan, ng General's Viewpoint. Ito pong si Soto, mga kaubayan, nasaktan. Sabi niya po dito, nasaktan ako. Senator Tito Soto, aminadong apektado sa batikos ng netizens. Balat sibuyas na naman. Ito, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng local news update. Tungkol ito sa pahayag ni Senate President Tito Soto na nasasaktan na siya sa mga batikos kanya. Grabe daw ang batikos. Ito. Inamin ni Senator Tito Soto na labis siyang nasasaktan sa mga mababagsik na komento sa social media na tumatawag sa kanya bilang tuta o tuta Soto. Sa gitna ng umiinit na usaping pampolitika, sinabi ng veteranong mambabatas na hindi niya inakalang aabot sa ganitong antas ang mga personal na atake mula sa kapwa Pilipino. Ayon kay Soto, sanay na siya sa batikos at kritisismo bilang isang lingkod bayan. Gayunman, iginiit niyang may malaking pagkakaiba ang pagpuna sa palisiya at ang pag-atake sa pagkatao. Para sa kanya, ang ganitong uri ng pananalita ay hindi nakakatulong sa makabuluhang diskurso
at lalo lamang nagpapalalim sa pagkakahati-hati sa lipunan. So meaning mga kababayan, pag tinawag po nating Tota Soto, si Senator Soto, maghahati-hati ang ang ating mga kababayan. No? Kasi po itong, 'di ba, ang tuta, ang aso po ay itong description niya na para sa akin. No? Ang aso po kasi loyal 'yan eh, 'di ba? The dog is a very loyal pet, no? Pet nga eh, pet itong si ano. Oh, di ba? Kasi ang nakikita po ng taong bayan, no, kahit may ebidensya na kahit may nagsasabi ng eto si si Martin ang hindi nyo pa rin pinatatawag. Inaabsuelto nyo ng inaabsuelto. Kaya sino ba ang hindi makapagsabing you are loyal sa kumpare? Kumpare, di ba? Magkumpare to eh. Oh. You are loyal to those who are you are protecting, di ba? Kaya masasabing Tota Soto. Kasi you are being compared to a dog, na loyal. Oh. Connected yan, hindi lang basta-basta yan, mga kababayan, hindi lang basta-basta tinatawag na tuta, di ba? Aso. Kasi mga aso loyal yan eh. Kung sa amo nila, loyal na loyal po yan eh. No? Tuta. Tito Soto po ang pangalan ko. Pahayag. Ang respeto at maayos na talakayan kahit sa gitna ng hindi pagkakasundo sa politika. So, ayan. So, nasasaktan po si Senator Soto, mga kaubayan, na tinatawag po siyang Tota Soto. Ngayon, kung gusto mo pong mag-aso, gayahin mo po si Risa Hontiveros, no? Sinampahan po ng cyber libel yung mga tumatawag sa kanya. Pero, isa lang po ang masasabi ko, hindi po kayo magtatagumpay kasi nasa panig po, no, ng taong bayan ang Korte Suprema at may mga ruling na nga po na nagsasabi na huwag kayong maging balat sibuyas kasi nga po kayo ay mga lingkod ng bayan. Diba? You are entitled to be criticized, no? Whether or not masaktan kayo. Ha? Entitled kayo na may criticize kasi kayo po ay mga public officials. Huwag ka nang Huwag ka nang senator kung nasasaktan ka. Kasi it is part of being a public official na talagang makikriticize ka. No? Pero kung ganyan po ang inyong pananaw sa buhay, mag-artista na lang po kayo. Maging komedyante na lang po kayo. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito, mga kabayan? Just comment down below. Ayan. Maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.